tower cake naman tayo for today's video. Mga mi, tara na G! Madalang lang may mag-order sa atin ng mga tower cakes, kaya ginawan talaga natin ang paraan para ma-videohan ang cake na ito. Mabilis lang itong pagde-decorate natin dahil napakasimple lang din ng cake design na request ni customer. Sa totoo lang, hindi ko alam kung christening cake ba ito or celebration to sa pagkapanganak ni baby dahil dun sa dedication na pinalagay ni customer. Pero ayan, ganyan lang kasimple yung design niya. Ombre siya, color blue sa taas, dusty blue, and then ivory naman sa baba. And para hindi super duper edgy or sharp yung pagkakahiwalay ng mga kulay nila, ganun ang ginagawa ko. Up and down lang natin yung palette knife natin para maganda yung pagka-ombre effect niya. Ang size pala ng cake na ito is 4x8, kaya maliit siya pero matangkad. And then yung size ng ating cake drum is 10 inches. Ginawa ko talaga siyang 10 inches dahil matangkad yung cake natin para sigurado na kapag binyahe yung cake, hindi siya tatama sa mga edges ng cake box natin. Tapos yung mga toppers neto is gold na cardstock lang. Mano-mano natin kinat yan dahil wala naman tayong Cricut. Meron tayong separate video tutorial kung paano magmano-mano kapag mga ganitong dedication yung ginagawa sa ating mga toppers. Kung wala pa kayong Cricut, check it out nyo na lang sa mga videos natin. Ako kasi hindi ko pa naiisip na bumili kasi para sa akin hindi ko pa siya talaga super duper kailangan. Kayang-kaya pa natin siya sa mano-mano. So for the mano-mano tayo, ayan. So moon yung sa taas and then may mga stars lang siya na gold and then nagpalagay din si customer ng parang clouds. So kumbaga parang itong gold moon natin nakapatong siya sa clouds and then naglagay lang tayo ng mga clouds sa paligid ng cake natin. So yung ivory na icing, yun din yung pinang-pipe natin sa clouds. So push lang yan, dot lang para ma-achieve natin yung ganyang effect. Napakasimple lang, 'di ba? Pwedeng-pwede ito sa mga customer natin na vegetarian and sa mga rush orders. Ayan, nasa menu natin ito. Nakalimutan ko lang yung pricing natin dito, pero less than 2,000 to mga mima ko. May kasama na siyang 1 dozen na cupcakes. O 'di ba, bunggahan? Meron din pala tayong separate na video kung paano tayo mag-stock ng mga tower cakes, pero explain ko na rin dito. Bale, double barrel 'yan, dalawang 4x4 'yan na pinagpatong. Meron yang cake board sa gitna, tapos meron yang mga zago straw na dalawa sa loob. Magsimula sa taas hanggang sa pinakababa, and then dun sa loob ng zago straw, merong tagdadalawang barbecue stick na tagos naman hanggang sa pinakailalim ng ating cake drum. Kahit na i-wiggle-wiggle nyo yan, hindi yan siya magwiwiggle dahil sobrang sturdy ng pagkakalagay natin ng dowel. Kapag ang mga tower cakes, ganun ang ina-advise ko. So, kumbaga para siyang 2-tier, pero ang difference lang is same sizes yung bottom tsaka top tier. So, ang tawag doon is double barrel. Bago ninyo icingan yung mga cakes ninyo or bago ninyo coveran, mas maganda na nakalagay na mga dowels ninyo, mga sticks and then zago straw para hindi rin kayo mahirapan mag-decorate. Kasi naku mga mima ko, napakahirap pakinisin ng cake or paikutin kapag wala pa siyang dowel tas ganyan siyang katatangkad. So, make sure na secured muna siya bago nyo siya balutan. At ito na ang final result! O diba, ang syala ng cake natin, napakasarap tingnan sa mga mata. Happy 35k followers pala sa ating mga mima ko. Sana mas lalo pa tayong dumami. And that's it for today. See you on our next video. Bye!